So nalubok ako ng matindi. Ito niya yung visor gumagalaw. Naputol yung tornilyo. Wala akong dalang tornilyo. Grabe kasi yung lubak. Napakalalim. So talagang dog. Ganun yung tunog eh. So ano po to? Hindi na po to endurance. Endurog na po to. Tignan mo yung visor ko. Nasadlak na naman ako ng matindi. So kailangan ko huminto. Oh, look at the visor oh. Parang isa na lang yata ay nakakapit. So hinto muna tayo. Nandun yung visor. So tanggal. 2, 3. Aha. So yun, nabos po. So kung ngayon lalagay ito, dapat to tape. May tinda kayong ano, packaging tape? Meron po. Pagbilan ako isa. Pasok na po. Teka lang, yung cellphone ko, ang ganda. Opo, natanggal. Putol yung tornilyo. Ano po gusto mo ganito eh? Ito. Magkano yan? 45. Sa lubak siguro, no? Oo, sa lakas ng lubak. Hindi kinaya lubak ah. Di kinaya, naputol yung tornilyo. Hangin sa lubak. Bakbakan na, zigzag. So yun, para naman sa zigzag portion, syempre kailangan mo magandang gulong. Ang magandang gulong, makapit, wet and dry, di ba? Para safe ka lagi kapag nagko-cornering ka. Ngayon, kanina nung madaling araw, teka lang, kurbada. Kaya nung madaling araw, ang daming nabasagan ng mags. Ultimo si SMB, nabasagan din ng mags. So, anong dahilan doon? Masyado kasi malambot yung pressure na gulong. Hindi nila nilalagay sa siguro sa tama. Kaya ang sarap bumangking. Sarap! Sarap putik. Okay, pakita ko sa inyo yung gulong. Yan. Ako kasi kapag nagra-ride ako, ito matik to kahit anong motor ko. Ang laging tire pressure ng gulong ko is 29-31. Yun lagi 31 yung likod kapag solo rider lang ako. Pag may back ride ako, 33. Laging ganun yung ginagawa ko. Tapos never ako nabengkuhan ng mags. Sa gulong na gamit ko, IRC gamit ko, IZSS yung model nung gulong ko na IRC. Ito, ilang endurance ko na itong ginagamit. Hindi ako nagpapalit talaga. Ito talaga, solid. Makakapit talaga siya. Punta tayo sa checkpoint 4. Gusto ko lang pahinga. So, nandito na tayo sa last checkpoint. Hindi kami makasabay ah. Bakit? So, nandito na tayo sa Amor Beach Resort, kung saan ngayon lang ako nakapunta rito eh, pero mukhang maganda. So, hintayin ko na lang muna sila Boss Arch. Ang tagal nila. Kala ko pa naman ako na sila dito. Anong dose kailangan nyo? Dulo sa ano? Allen? Or Open. Kompleto si Kuya. Kompleto yan. Lakas pa din ng amoy. Ha? Di mo mawawala. Di mo mawawala yung pabango mo. Para kung ma-refresh. Kasi Ito gamit.
Tayo eh. Biyahero ka eh. Dapat siyempre ako gamit. Kami ano eh. Biyaherohan. Tayo sealant lang dalawa, pati scooter. Si Tata, dalawang tarsilat expired. Hindi ka nagsasabi kailangan ni Kuya ano kanina? Eh, di ba hindi kaya ng R sealant, sabi nyo? Wala, lalobag din yung ano ko. Hindi pala lang church ko sa ano. Sak! Bazer! Nga pala, hindi ko nga pala kilis. Hindi sa casing chapter na, kailangan ko kayo coordinate. Wait, nakas kasi yun eh. Yung sa'yo. Ay, saksakan. Amazing pa yung pinagawa nyo. Tigil nga kayo. Wala. Ito nga ubus ah. Itong gulong ko laging lumalambot. So check natin kung may butas ba o wala. Ayun. So wala, isa lang. So tara, tanggalin natin. Eh wala na pala akong long nose na dala. Nisingaw. So meron akong sealant dito. Ito. Ini. Okay, ito na yung last checkpoint talaga. Akala ko yung sa ano hindi, last pala yon, yung sa Amor Beach, Amor Farm Beach Resort. Ito yung extra route na tinatawag. Ito hindi pala lumalambot yung gulong. Mamaya i-check ko na lang ng gauge to make sure. Tapos itong visor, hindi ko alam kung kailan ko ito ilalagay. Gawin natin gulong IRC na ICSS. Ito naman hanggang saan na inuubos ko. Konting-konti na lang. Tapos napalodo ko dito itong aftermarket butas dahil kumaalog Okay, ito yung tinatawag na lang Kagsawa Ruins. Hindi ko alam kung ano meron dito. Malamang ruins, di ba? Okay, so ito po yung Kagsawa Ruins. So sa picture ko ito nakikita. Ito. Yan. So gusto ko itong puntahan. Hindi ko napansin, ito pala yung yung Kagsawa Ruins na gusto kong pinupuntahan kasi nasa likod niya yung bulkan. Yan. Ganito. Napaka-awesome naman talaga ng view. Diba? Sarap dito. Ngayon, ito yung pinakamalapit kong destination dito sa bulkan na yan. Napakaganda. Oh ha? Ilang beses na akong dumaan dito sa south. Ngayon ko lang nakita tong pinakatuktok na bulkan na to. Ayan. Napakaganda, di ba? Okay, malapit na ako sa next checkpoint. Hawa ng Diyos. Buhay na buhay pa ako. Sama ko si Pakboy kanina kaso biglang nawala mukhang magpapapitik nakita ng ng namimitik. Okay. Tako. Nakakita na nagpi-picture, bumalik. Pakboy, balik. Sinusolo ah. Paikot. Badaw.
Ano nangyari, Pacboy? Overheat cars. Overheat. Oh my God. Ano? Engine temperature is high. Eh, samantalang maghapon tayo bumabiyahe magdamag kahapon. Kaya nga eh. Ngayon lang nag-overheat. Gulat ako bigla nag-overheat. Sa ilaw. Automatic namin, lagi ready. Siyempre, ako pa ba? Hindi ba ito yun? Di pwede eh. Kapag binuksan mo yan, bubulwak yung ano. Eh, walang laman eh. Ano Ano natin? gagawin natin dyan? Ito. Oh, may indicator din oh. Kulang. Ilan man Wala ito? nga eh. Ano ba ito? Wala mo to. Pero pansamantala lang yan. Oo. Para makabalik lang tayo ng grid. Tara, Nice, nice. Tara, biyahin muna tayo. Ayun o, bumababa siya. Dagdagan natin mamaya. So yung saya namin, yung excitement namin na makauwi or makatapos or makapunta sa grid, eh napalitan na ng pressure, mixed emotions. Alanganin na matapos namin na on time hanggang 2 AM pa naman. So we still have 4.5 hours based dito sa maps, and we still have 198 kilometers. And yun, sa dami ng aberya, ito si Pacboy nasa harap ko. Ang problema na Duke 390 niya, nag-overheat palagi. So ang ginawa ko kanina, nilagyan ko ng tubig yung reservoir kasi wala nang laman. So hopefully hindi na siya mag-overheat, and sana ganoon na nga yung maging sitwasyon hanggang mamaya. Ako naman, nawalan ako ng auxiliary light, kaya wala na akong ayan, yung stock headlight na lang ginagamit ko. And sobrang hirap tumakbo ng mabilis kapag ito lang yung ilaw mo. Ang ginagawa ko, pinapauno ko si Pacboy para siya yung maging ilaw. Yan, ganyan ang posisyon namin. Tapos meron kami isang ampon, mga kanina nung lumapit sa amin. Meron daw siyang kasama, nagpagas lang daw siya, hindi daw siya hinintuan at iniwan siya ng tuluyan. Kaya ayun, sabi namin ni Pacboy, sumama na lang siya sa amin. So far nakakaano naman siya, nakakasunod naman siya sa pacing namin. Ngayon kasi medyo mabagal na kami, parang naglalaro na lang kami sa 80-90 na takbuhan. Pero kanina kasi puro above 100. Si Pacboy ang actually nawawalan na ng gana yan kanina pa. Nawalan na siya ng gana kasi yun nga, ang daming aberya, tapos sobrang daming delay. Dami ka ng problema sa motor. Ayan, nakikita nyo. Wala na akong visor, tanggal yan. Ito yung visor ko. Ayan, putol yung mga tornilyo. Tapos, isa pa ang problema, yung motor hindi ko pwedeng patayin eh. Hindi ko pwedeng patayin. Yung auxiliary light ko, hindi siya mamamatay. Grounded eh, hindi ko alam kung bakit. Grounded siya. So kapag pinatay ko to, dapat patay na rin yan. Pero may ilaw pa. Oh. Diba? Ito yung switch niya. Ito yung switch niya, ayaw mamatay. Yung race power kong shock sa likod, hindi ko alam kung meron pa ba to. Parang wala na akong shock sa likod, lagi na lang tumutukod. Tapos tapalodo ko, ayan, butas na. Isa sa mga dahilan kung bakit ako sumali sa Vitor ay para magbigay suporta sa Team B-Lane. Dahil ito na ang huling endurance ko at gusto ko maging makabuluhan ito. Kaya naging plano ko dito ay yung huli ako mag-take off upang magawa ko ang mission ko, at yun ay ang makapag-rescue ng mga riders. Sa totoo lang, sobrang nakakapagod itong ginagawa ko dahil gumagawa ka ng mga motor habang tinatapos mo yung endurance. At ang ruta ko ay 1,111 kilometers. Kaya sa bandang huli ay hindi na ako nakakapag-vlog dahil sa pagod at sa lakas na rin ng ulan, kung saan ay kailangan ng matinding focus sa daan. Hindi mahalaga sa akin ang makatapos on time. Ang mahalaga ay yung nagawa ko ang aking misyon at safe ako makakauwi sa bahay. At awa ng Diyos ay nakauwi ako ng isang piraso at walang galok sa katawan. At dumating ako ng bahay ng 4:45 ng madaling araw. Ganun pa man ay masaya ako sa naging resulta ng huling endurance ko dahil nagawa ko ang aking misyon. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta sa akin at sa aking misyon. Ako nga pala si Minson Motomedic bilang isang Endo rider, signing off.
याद कर मुस्कुराता, समय का ये खेल देख कैसे बदल रहा, तू है मेरे साथ पर साथ नीचे